Hi guys, it's been a while. Get ready with me kasi isa na siguro ito sa pinaka-espesyal na araw ko dito sa Thailand. Ako nga pala si Jib, dating niloko sa Pinas. Kaya tara, samahan nyo ko, magpapaloko ulit tayo dito. Tatlong train yung sinakyan namin papuntang sa Pantaksin. Grabe nga yung kaba namin kasi late na kami. Ilang beses din kami pabalik-balik kasi maraming exit. Isang maling labas mo ay maaaring magbayad ka ulit. Di ko na nakuhanan yung ibang video sa BTS station kasi nga wala ng oras. Pagkababa namin, diretso na kami sa pier papuntang Icon Siam. Doon magaganap ang ating dinner, this time sa barko. Nga pala, di namin to afford kung kami lang. Kaya special credits po sa aming bossing, Sir Vince Galupo sa libreng dinner cruise. Treat niya pala sa amin to kasi nanalo lang naman kami sa pa-video contest niya. Kaya i-follow niyo siya sa lahat ng kanyang social media accounts. Baka kayo rin ang maswerteng mabibigyan ng blessings. Okay, balik tayo dito. Saktong 7pm umalis yung cruise sakay ng iba't ibang dayo dito sa Thailand. Buffet nga pala ang nandito. Kaya sa mga nagtataka, oo, Thai foods yung siniserve dito. Hakot lang kami ng hakot ng pagkain, bahala na. Gutom na rin kasi kaming lahat. Ito nga pala ang mga kinuha kong mga pagkain. Tom yum, hipon siya na maanghang ang sabaw, cow pat of fried rice at marami pang seafoods. Di na ako kumuha ng ibang main course kasi mukhang mga maaanghang. Kumuha din ako ng mga hilaw na gulay pero sorry talaga, di ko talaga bet yung lasa. Habang kumakain ay inaaliw naman tayo ng mga vocalists. Oo, Pinoy din sila at ang babait pa. Meron ding nagpi-perform na para bagang wini-welcome nila ang mga kumakain dito. Correct me if I'm wrong pero ang tawag daw sa sayaw na yan ay Kon, isang tradisyonal na sayaw at drama ng Thai classical mask from Ramayana epic. Isa din sa mga highlights dito sa taas ay ang mga nakakamanghang tanawin. Oo, umuulan nga sa mga oras na yan pero di ko na pinansin sa ganda nga ng view mula dito. Isa na nga dyan yung Grand Palace. Iba't ibang temples kagaya sa isa sa pinakasikat na temples dito, ang Wat Arun. Yaan nyo, isasama ko ulit kayo sa susunod. Pupuntahan natin yan pag may manglilibre ulit. Tanaw din mula dito ang Asiatic, isang open-air mall na may amusement park. Sa mga oras na ito, ini-enjoy talaga namin ang pagkakataon habang nasa cruise kami. 2 hours nga pala ang tinagal namin dito. Of course, salamat din pala kina Sir Boyet at Sir Albert sa pag-guide sa amin dito. Since nasa Icon Siam na din naman na tayo, tara, explore na din natin to. Isa din pala ito sa pinaka-impressive na shopping center sa buong Bangkok na may mahigit na 7,000 shops, 100 restaurants at may floating market pa. Para talaga akong bata dyan na para bagang manghang-mangha sa mga nakikita ko. Anyways, kahit malalim na ang gabi, ang dami pa rin tao ang gumagala sa mga oras na ito. May mga preserve din palang mga antik na mga sasakyan sa harap ng mall. Vintage car show, ika nga. Sa mga oras na ito ay medyo masakit at nangangawit na ang mga paa namin pero kailangang pumasok tayo sa mall na ito. Sayang din naman kasi yung time. Oo nga, tama nga sila, ang gara nga ng mall na ito. Feel talaga namin na dayuhan kami. Wala talaga kaming binili dyan, tamang ikot lang, kulitan at nag-tiktok pa. Pakigugma ko kanimo. Hanggang second floor lang pala kami at nag-decide nang umalis. Bali after namin sa Icon Siam, dito naman kami dinala ni Sir Boyet sa Shangri-La Hotel. As usual, pagpasok pa lang nakakaakit na talaga ang bango sa loob ng hotel. Naabutan din namin na may kumakanta, Filipino din po siya. Akala nga namin ibang lahi siya. Pero tinanong niya kami kung Pinoy ba kami dahil na rin daw sa aura at lakad namin. Ipopost ko na lang yung buong video niya sa Facebook page ko. Next namin na pinuntahan yung gay bar. Ilang kilometro lang din naman pala ang layo mula sa hotel na ito. Medyo excited ako at kinakabahan pa. Pero basta si Sir Boyet ang kasama, walang problema. Mayor kasi siya dito. Kidding aside, wala daw mga gay bars na open sa street na ito kasi Buddhist day daw. Madadaanan din mula dito ang Patpong Night Market.
na isa rin sa dinadayong market dito sa Bangkok. After ng ilang lakaran, narating namin ang bar ng mga Burmese. Sakto din kasi open pa sila. First time ko sa mga gantong lugar kaya pagpasensyahan nyo na. Maganda daw ang bar na ito kasi united ang mga Burmese dito. Marami din kaming na-meet na mga bagong kaibigan kagaya ni Arte, isang Thai na singer sa cruise pero ang galing din kumanta ng Filipino songs. Ipopost ko na lang yung buong video niya sa TikTok account at Facebook ko. Di rin namin pinalagpas yung chance na kumanta dito kahit medyo panggulo lang yung boses natin. Confident ako kasi konti lang nakakasabay ng song. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bye! I don't know.